Hindi na mapakali ang isip ni Harleen at ramdam niyang tensyon sa pagitan nila ni Norman. Kahit paabala ito sa pag-entertain kay Ashton ay alam niyang pinakikiramdaman siya nito. May kung ano sa binata ang bigla niyang ikinabahala. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang kasalanan. Kung alam lang niya na isang bar na pinagtatrabahuhan ni Norman na naimbitahan, ay hindi na lang siya pumunta. Ngunit may kung ano naman sa puso niyang nagpapasalamat na nakita niya ito. Si Norman ay nakasuot ng white long sleeve na may maliit na bow tie sa collar nito. Sobrang desente rin itong tingnan sa suot at napakaayos ng buhok. Kung wala lang ito sa stall ay mapagkakamalan niya itong isa sa VIP. Wala sa sariling napatitig siya kay Norman na abala namang kausap si Ashton. Alam naman niya na gwapo ito, ngunit sinong mag-aakalang lalamangan pa nitong inaasahan niya. Simple man ay napakalakas ng dating ni Norman. Pareho lang ang taas nito kay Ashton. Mas malaki nga lang ang katawan ni Ashton, ngunit mas matipuno naman si Norman. Gusto niya sa lalaki ay yung may kaunting balbas sa panga. May morenong kulay at may malalim na ekspresyon sa mga mata. Noon lang rin niya napansin ang itim nitong mata. Makapal ngunit pantay na kilay. Matangos na ilong at mapulang labi. Bumaba ang tingin niya sa lantad nitong Adam's apple. At hindi niya naiwasang mapalunok nang makita ang paglunok nito. Harleen! Napukaw siya at mabilis na bumaling kay Ashton. Yes? I am asking you if you want to give him a go. For what? Nautal siya. Para sa top floor party. Sure. Why not? But I am a bit disappointed with the lack of information to this wine. Kinuha nitong isa sa wine. Ang wine na yun ay isa sa mga produktong pinopromote ni Everest sa Pilipinas. Gawa iyon ng kumpanyang hinahawakan rin ng pamilya nila. At kung saswertehin ay mapupunta kay Everest. Si Ashton ay may kapatid na kaibigan ni Everest. Isa yun sa mga top investors ni Everest pagdating sa wine industry. Si Ashton naman ay mahilig mangolekta ng mga wine. Kaya naman alam nito ang bawat wine. Pakiramdam niya iniinsulto nito si Norman. Pasensya na ho sir, masyado ho kaming busy kaya hindi kami nagkaroon ng oras para ipamiliarize ang mga wine na binibili namin. Alam mo ba kung paano maghalo ng cocktail? We don't do that, sir. What kind of bar are you? Bakas sa tono ni Ashton ang pangiinsulto. Just an ordinary bar, sir. Sarkastikong natawa si Ashton. Siya naman ay lumapit rito upang awatin. Hinatak niya ang siko ni Ashton. Can you please stop? What? I was just talking to him. You don't have to be rude, Ashton. Stop being an asshole. Why? Nangahamong tanong nito. It seems like you are not yourself tonight. What is the matter, sweetheart? Kinuha ni Ashton ang bewang niya, saka hinapit palapit rito. Napasinghap naman siya sa ginawa ng binata at pilit na inaagaw ang sarili. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bewang. Bumaling siya kay Norman na nasa kamay ni Ashton na nakatingin. Kita niyang hindi maipaliwanag na emosyon rito at ang paggalaw ng panga. Ash, let me go. Mahinang asik niya rito. Pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Ashton. That's right, Roxy. Call me by my nickname. I said, let me go. No. Masyadong mabilis ang pangyayari. Parang kidlat na bigla na lang natumba si Ashton sa sahig. Dahilan para mapunta sa kanilang atensyon ng mga taong naroon. Oh my! Napasinghap siya ngunit hindi dahil kay Ashton, kundi dahil sa lalaking humila sa kanya. Narinig niya ang pagtawag ni Ashton ng security, pero nakalabas na kaagad sila ni Norman. Norman! Hindi siya nilingon ni Norman. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa sasakyan nila. Binitawan siya ng binata sa kahinarap. Doon niya nakita ang hindi maipaliwanag na galit nito. I wanted to kill him. I am so sorry. Hingi niya ng tawad kay Norman. Hindi naman ganun si Ashton eh. Ewan ko ba, pinagtatanggol mo siya? He insulted me. Nagtatagis ang bagang naan nito. Alam ko. Napatungo siya. Ayaw niyang sabayan ng galit ni Norman. I am sorry. Don't say sorry to the things you've never done. Walang emosyong anito. So how is he as your date? Norman, alam ko kung anong sasabihin mo at mapaklang natawa si Norman. Alam mo kung anong magiging reaksyon ko. You broke rule number 2, Harleen. Bakit parang hindi ka nakokonsensya? Ako lang bang hindi pwedeng sumira? Is that how your rule works?
No, I thought you... What? Akala ko kasi umalis ka na kasi galit ka sa akin, kaya Yun ba ang tingin mo sa akin? naniningkit nitong tanong sa kanya. Hindi akong tipo ng tao na hindi tumutupad sa kasunduan. Our deal is a deal. Kaya naman gagawin kong napagkasunduan natin para matapos na. Hindi niya alam pero parang may kung ano sa puso niya na kumerot sa sinabi nito. Sinabi rin naman niya yun, pero iba pala ang pakiramdam kapag si Norman ang nagsabi. Nang sa ganon, malaya tayong pareho na gawin ang mga gusto nating gawin. Norman, binuksan nito ang passenger seat. Gerin, Saan tayo pupunta? Mariing napapikit si Norman. Pinapakalma ang sarili. just get in. Parang aso naman siyang sumunod at sumakay sa kotse. Isinara nito ang pinto saka umikot sa kabila. Nang makasakay na ito at mabuhay ang makina, ay pinaharurot nito ang sasakyan patungo sa kung saan. You look beautiful tonight. Kapag kuway basag ni Norman sa katahimikang namutawi sa pagitan nila. Nang huminto ang sasakyan sa isang lugar na hindi niya alam. Dinala siya nito sa kung saan. Ngunit ang mga ilaw na nagkikislapan sa ibaba ang tanda na nasa itaas sila ng isang bundok. Tanaw nila ang kabuuan ng isang syudad. Napuno ng pagkamangha ang puso niya. Pakiramdam niya ay tinatangay ng tanawing iyon ang lahat ng hinanakit niya sa buhay. Thanks. That asshole is right. You don't look like yourself today. Mabilis siyang bumaling sa binata. Pati ba naman ikaw? So what's wrong? Nag-iwas siya ng tingin. Ayaw niyang makita nito na may dahilan siya kanina. Wala, ano lang. Medyo nahilo lang. Kasi marami rin akong nainom na wine. Gusto niyang kutusan ng sarili sa ginawa niyang dahilan. Akala niya ay kakagatin nitong palusot niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang maramdaman ng paglapit nito sa kanya. Muli niya itong hinarap. Nanlaki ang kanyang mata at halos malagutan siya ng hininga. Nang makitang nasa harap na niya ang gwapong mukha nito. Bigla ay kumabog ng mabilis ang puso niya. At kinailangan pa niyang habulin ng paghinga dahil doon. Inamoy-amoy siya nito. You don't smell alcohol, Harleen. Mataman siya nitong tinitigan. Siya naman ay nakasunod lang sa mga mata nito. Ang kanilang mukha ay magkaharap. At kaunti na lang ay mahahalikan na niya ang binata. Ang hanging inilalabas nito sa ilong ay tumatama sa kanya. Norman, halos pabulong na niyang tawag sa pangalan nito. Gustong gusto ko na makita ka ng ganito kalapit. Why? So that I can kiss you. Matamang anito. Would you let me though? Napalunok siya. Mas lalong lumalim ang paghugot niya sa kanyang hininga. Hindi ka na ba galit? I am still mad. Matatanggal ba ng halik ang galit mo? Maybe. Siguro. Panghahawakan niya yun. Siya na ang lumapit sa binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at masuyong inilapat niya ang labi niya sa labi nito. Bahagyang ibinuka ni Norman ang bibig. Siya naman ay sumunod rin. Mas lumapit pa si Norman sa kanya. Ang isa nitong kamay ay humaplo sa hita niyang lumantad sa hiwa ng kanyang kasuotan. Ramdam niya ang kakaibang init na hatid niyon. Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt niya upang yakapin ang binata. Pinagduldulan niya ang sarili sa katawan nito. Isa-isang tinanggal ni Norman ang botones ng damit nito. Siya naman ay tinanggal ang botay nito. Wala sa sariling bumaba ang kanyang halik sa leeg ng binata. Habang abala ito sa paghubad sa kasuotan, siya naman ay abalang pinaglalandas ang kanyang bibig pababa sa matipuno nitong dibdib. Lumalim ang paghinga ng binata. Apektado sa kanyang ginagawa. Hinila siya nito patungo sa backseat. Nang makaupo ito sa gitna ay pumatong naman siya sa ibabaw nito. Muling bumalik ang halik niya sa labi nito at mapusok silang nagpalitan. Sinira ni Norman ang skirt na suot niya upang mas maibuka niya ang mga hita. Dumako ang mga kamay nito sa likod ng kanyang suot at marahas rin niya itong pinunit. Dumulas pababa sa katawan niya ang punit ng damit, kaya naman lantad na ang mayabong niyang harap. Natawa siya. Wala na akong isusuot, sabi niya sa pagitan ng kanilang halik. You're still beautiful. Bumaba ang halik ni Norman sa kanyang leeg. Itinaas nito ang kanyang kamay sa bubong ng sasakyan. Binuksan niyang bintana sa bubong upang may kapitan siya. Kagat ang labi niyang ninanamnamang kiliting hatid ng halik ni Norman. Ang mainit nitong palad na humahaplos sa kanyang balat. Yumakap siya sa leeg nito upang bigyan ng alalay ang sarili niya. Malapit na siyang mabaliw sa ginagawa nito. Binuwat siya ni Norman at saka pinagpalit ang kanilang posisyon.
Ngayon ay siya naman ang nakaupo at ito naman ay nakaluhod sa harap niya. Bagamat hindi komportable ang posisyong yun sa binata dahil sa mahaba ang mga binti nito, ay nagawa pa rin itong pagkasyahin ng sarili. Pwede bang gawin na lang natin to sa bahay? Suhestyon niya, ngunit ramdam na niya ang pagkasabi. No, baby. Nangaakit nitong sabi. Gising na ang kaibigan ko. I don't think he can wait any longer. Makailang minutong mga ungol lang nilang maririnig sa loob ng sasakyan. Pareho silang nangihina. Iyakap ang pawis na nilang katawan habang habol ang kanilang mga hininga. I am not innocent anymore. Paulit-ulit na sambit niya habang nakatitig siya sa malaking salamin. Pinapasadahan niya ng tingin ang kabuuan niya. Bawat parte niyon ay nahagip ng binata mula sa kanyang harap hanggang sa ibaba. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig nang maalala kung anong pinagagawa niya. Hindi naman siya lasing pero nagpaubaya siya sa binata. Iyon pa lamang ang kauna-unahang beses na nagawa niya yun. Ngunit animoy eksperto na siya sa pakikipagniig. Sa kotse, usal niya. Kung titingnan hindi ka aya-aya sa isang katulad niya na makipagniig sa loob ng isang sasakyan. Sinong matinong babae ang gugustuhing makuha ang pagkaberhen sa sasakyan? Paano na lang kung may ibang tao roon at kinukunan sila ng palihim? Paano kung kumalat at makita ng mga kakilala niyang abogado? O di kaya ay ng daddy niya? Napasabunot siya sa kanyang buhok. Gusto niyang kutusan ng sarili. Stupid Darlene. So stupid. Kapag kuway nakagat niya ang kanyang labi nang muli ay maalala ang nangyari sa kanila ni Norman. Hindi niya akalain ganun pala ang pakiramdam kapag matikman ang pagniniig. Parang gamot na hanap-hanapin ng sino mang makatikim nito. Sa umpisa ay hindi maipaliwanag na sakit, ngunit naroon naman ang sarap. Kakaibang langit ang naranasan niya. Dinala siya ni Norman sa isang paraiso na gusto niya muling balikan. Tumikim siya nang mapagtanto kung ano ang iniisip niya. Marahas siyang umiling upang alisin ang maduming iniisip. Hindi siya dapat magpa-apekto. Hindi niya dapat hanap-hanapin ang binata. Hindi dapat siya masanay sa kung anong naibigay nito sa kanya. Dahil alam niyang pansamantala lang yun. Matatapos rin kapag may nabuo na sa sinapupunan niya. Bago dumating ang araw na yon, kailangan niyang itatak sa isip niya na si Norman ay nandyan lamang para bigyan siya ng anak. Wala nang iba. Akala ni Harleen ay mawawaglit na sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Norman kagabi. Ngunit pati rin sa trabaho niya ay bumabagabag pa rin ang binata. Iginugol na niyang sarili sa trabaho at kung ano-ano pa na pwede niyang pagkaabalahan. Ngunit ang gabing yon na kanilang pinagsaluhan ay malinaw na lumalabas sa kanyang isip. Inis na tumayo si Harleen sa kanyang swivel chair at lumabas. Walang mangyayari sa kanya kung gano'n ang takbo ng isip niya. Hindi siya makakapag-concentrate sa trabaho. Tumayo ang kanyang sekretarya nang makita siya. Attorney, I am going out. Anunsyo niya. Send mo na lang sa email ko kung merong mga bagong kaso na darating. Kung wala naman ay maaari ka nang umuwi. Sige ho, ingat ho. Tangulang ang itinugon niya bago tuluyang lumabas. Sa totoo lang ay wala naman siyang naisip na lugar na pwedeng puntahan. Hindi niya makausap si Corina dahil alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Hindi naman siya pwede magkwento sa kuya niya dahil lalaki ito. Kung isa sa ina naman niya, magiging awkward lang sila. Masyadong sensitive ang pag-uusapan nila para sa kanya. Pumuga siya ng marahas na hininga nang mapagtanto kung nasaan siya. Sa lahat ba naman ng lugar at taong gusto niyang makausap, ay bakit ang pinsan pa niyang si Isabel ang naisip niya na makakausap niya ng matino? Total ay naroon na rin lang naman siya, mas mabuting panagutan na niya. Gusto talaga niya nang may mapagsabihan siya, nang sa ganoon ay hindi siya gaanong nag-iisip. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad patungo sa ospital kung saan nagtatrabaho si Isabel. Hinihiling na sana'y hindi ito busy para makinig sa kanya. Good morning ho, Miss Alcantara. Bati sa kanya ng isang staff nurse. Kilala siya dahil pagmamayari ng kanilang pamilya ang ospital. Hindi niya alam kung obligado ba na makilala sila ng mga ito o sadyang alam lang ng mga itong miyembro ng kanilang pamilya. Si Doktora Alegre. Nasa office po niya, miss. Salamat. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ang babae. Tinungo niyang opisina ni Isabel na nasa second floor sa east wing ng ospital. Lahat ng kwarto roon ay mga opisina ng iba't ibang uri ng doktor. Napahinto siya sa pinto nang mabasa ang pangalan ng doktor na naroon. Obigaini. Saka siya napahawak sa kanyang tiyan. Alam naman niya kung paano mabuo ang sanggol sa sinapupunan.
Aabot pa sa 1 o 3 buwan bago niya malaman kung meron ng laman. Ngunit naisip niya na baka mabilis lumangoy ang sperm ni Norman at malamang ay pumasok na sa kanyang sinapupunan. Hula lang naman niya. Nagkibit-balikat siya saka nagpatuloy sa paglalakad. Huminto siya sa nakasarang pinto kung saan nakaukot ang isang nameplate na nakadikit sa pader. Sa kabilang pintuan naman ay ang pangalan ni Aaron. Hindi na malilitong sino man na gustong magpakonsulta sa dalawa dahil iba na ang apelyido ni Isabel. Nag-isip pa muna siya bago niya binuksan ang pinto. Bumalik sa kanyang sekretarya nito at aligagang tiningnan kung may appointment ba siya. "Good morning ho, Miss Alcantara. May appointment ho ba sila?" Tinaasan niya ito ng kilay. "Do I need a consultation? Mukha ba akong may sakit?" Napapahiyang tumungo ito. Sorry po. Where is she?" "Nasa loob po, miss." Hindi na niya ito sinagot pa. Naglakad siya patungo sa loob kung nasaan ang pinsan. Naabutan naman niya itong abala sa mga hawak na folder. "You should knock the door before entering." Nag-angat ito ng tingin sa kanya. "Bakit ka nandito?" "Gusto ko lang ng kausap." "Close ba tayo?" Walang emosyong tanong nito. "No, but hindi mo makausap si Corina. Kay Saiten." "Never thought of her. Anyway, I want to tell you something." "Ano?" Nakagat niya ang ibabang labi. "I had that thing with Norman. We did it." "Oh?" Hindi naman gulat ang ekspresyon nito. Gayunpaman ay nagawa niyang pukawin ang atensyon nito. Ibinaba ni Isabel ang hawak na folder at tumuon sa kanya. "Ano naman kung may mangyari sa inyo?" "Well, hindi ko kasi maalis sa isip kong gabing yon." Saad niya. "I mean, it happened so fast." "Kinusto mo ba?" "Yes." Naiilang niyang sagot. "Huwag mong dibdibin kung ginusto mo naman." "But I can't get it off my mind." "Well, that is because it's your first time. Hindi mo talaga malilimutan ang unang araw na nakuha ng lalaki ang pagkabirhen mo." "Is that so?" "No, you can always forget the first time you had it. Especially when you have feelings for him." "Wala akong nararamdaman kay Norman." Napangiwi siya ng bahagya niyang makagat ang dila niya. "No? Then forget it. Having it for the first time is not worth remembering if you have no feelings for him." Hindi siya nakaimik. "I've been in your shoe before. I was denying the fact. Honestly, I can't imagine myself having it with someone I don't love." "Hindi ako yun. Si Lucas. I had it with him. Yun lang ang itinatak ko sa isip ko. Pero hindi yun ang idinikta ng puso ko." Na-realize ko na lang na ang unang araw na may nangyari sa amin ni Lucas, hindi yun ang araw na minahal ko siya. Yun ang araw na tinanggap ko siya ng buo. I don't get it. Because you are denying the fact, Harleen? Falling in love wasn't based on how many days, months, or years you've known a person. It just comes naturally. Alam kong mahal ko pa si Travis. Dati, you don't know that. Kung mahal mong isang tao, hindi ka maghahanap ng iba. Kahit pa sinasabi ng isip mo na marami namang iba, ang puso mo naman ay idinidikta ka. Hindi siya nakasagot. Totoong inisip niyang maghanap ng iba, noong akala niya hiwala na si Norman. Ginamit niya si Ashton para makalimutan si Norman. Pero noong makita niya ito, nag-ibang pakiramdam niya. That thing is just part of love. You shouldn't go around doing it. Unless you are in love. I am in love? Masaya habang pumipito si Norman. Pagpasok niya kinabukasan, hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa kanyang nangyari sa kanila ni Harleen. Ramdam pa rin niyang dalaga. Hindi na sila nagkita matapos niyang ihatid ito sa bahay nito. Sa apartment muna siya natulog dahil baka humirit siya ng round 2 sa dalaga. Nakangiti siyang pumasok sa trabaho. Ngunit ang ngiti ay kaagad na palitan ng pagkalito nang sumalubong sa kanyang masamang tingin ng boss niya. "Good morning, boss. Saan ka nagbunta kagabi?" Galit nitong tanong sa kanya. "Hindi mo ba alam kung anong klaseng kahihiyan ang ginawa mo sa event?" "Alam ko kung anong ginawa ko. At kung hindi ako umalis, ay baka napatay ko na siya." Tiimbagang niyang sagot. Napapantastikuhan namang tumitig sa kanyang boss niya. "Ikaw pa ngayon na nagmamagaling? Pinahiya mo ako. Kinailangan ko pang lumuhod para lang hindi kanya kasuhan. Kung hindi pa dumating yung Everest Alcantara, ay hindi maaayos ang gusot na iniwan mo."